Ang baryo ng mga aswang. Sa gilid ng isang maliit na bayan sa Quezon, may dalawang magkaibigan na kilala sa pagiging walang sawang manganginom, sina Ruben at Pijong. Araw man o gabi, ulan man o init, may hawak silang tagay. Pare, pag walang alak, parang walang kwenta ang gabi, sabi ni Ruben habang binubuksan ang bote ng gin. Tama ka dyan, pare. Ang alak ang gasolina ng kaluluwa, sabat ni Pijong sabay tawa. Sa tapat ng sari-sari store ni Klang Klang sila laging nag-iinuman. Kilala silang magulo pero mabait, hindi nang aaway, maliban na lang kung walang pulutan. Isang gabi, matapos ang 3 bote ng matapang na alak, napagdesisyonan ni Pijong na mag-road trip. Tara, tuklasin natin yung daang patungo sa may bundok ng Dantayan. Sabi nila, may baryo raw doon na walang signal at walang kuryente. E anong gagawin natin doon? Tanong ni Ruben. E di mag-inuman pa rin, sagot ni Pijong sabay tawa. Nakasakay sila sa lumat-kalaw-angin na motorsiklo ni Ruben, dala lang ang alak, lighter, at isang transistor radio. Habang papalapit sila sa tuktok ng bundok, napansin nilang tahimik at malamig ang paligid. Ang mga bahay ay gawa sa kahoy, luma, at walang ilaw. May ilang tao pero hindi nagsasalita, lahat ay nakatingin lang sa kanila. Paring Ruben, ba't parang mga patay ang mga tao dito? Bulong ni Pijong. Ewan ko, baka gutom lang yan. Tara, mag-inom muna tayo para uminit. Naglatag sila ng banig sa tabi ng punong balete at nagsimulang magtagay. Habang tumatagal, naririnig nila ang kakaibang huni ng mga paniki at alingaw-ngaw ng mga aso. Biglang may lumapit na matandang lalaki na may mapupungay na mata at maitim na ngiti. Mga dayo kayo, ano? Ako si Mang Nestor, ang pinuno ng baryo. Tumawa si Pijong. Ayos, pare. May mayor na agad tayo dito. Ngumiti lang si Mang Nestor, pero may kakaibang kintab sa kanyang mga ngipin, parang may mahahabang pangil. Pagdating ng alas 12 ng gabi, nagpasya ang dalawa na tumigil muna sa pag-inom. Ngunit bago pa sila makatulog, narinig nila ang malakas na iyak ng babae mula sa kabilang bahay. Pare, may umiiyak, sabi ni Ruben. Teka, lasing ka lang siguro, tugon ni Pijong. Pero nang sumilip sila, nakita nilang may 3 nilalang na may mahahabang kuko at mata na pula, hinihila ang babae palabas ng bahay. Food. Aswang yan, sigaw ni Ruben. Dahil sa takot, tinangkang tumakbo ni Pijong, pero natapilok at nabasag ang bote ng alak. Sa pagbagsak ng alak sa lupa, naamoy ng mga aswang ang alak at biglang umatras, parang nasusunog ang balat. Napatingin si Ruben. Pare, parang takot sila sa alak ah. E di ubusin natin to, baka lumakas tayo. Sigaw ni Pijong sabay tagay ulit. At doon nagsimula ang kakaiba, habang umiinom sila, nag-iiba ang pakiramdam nila. Lumakas ang katawan ni Ruben, tila bakal ang laman. Si Pijong naman, lamilinaw ang paningin at nakakakita sa dilim. Lumabas sina Ruben at Pijong, dala lang ang mga bote ng gin at isang itak na gamit pang pulutan. Sa gitna ng baryo, lumitaw si Mang Nestor, kasama ang 12-dosenang aswang na nagliliparan sa ere. Walang makakaalis sa baryo kunang buhay, sigaw ni Mang Nestor habang naglalaway. Ngunit lasing na sina Ruben at Pijong, at mas lalong matapang. Hoy, Mang Pustiso! Lasunin mo muna tong alak bago mo kami takutin, sigaw ni Ruben. Sumugod ang mga aswang. Pinagbabato ni Pijong ng bote, sumasabog sa katawan ng mga aswang na parang apoy. Si Ruben naman, bawat suntok ay bumabasag ng buto. Lasenggero power, sigaw ni Pijong habang iniiwasan ang lumilipad na aswang. Ngunit si Mang Nestor ay hindi basta-basta. Lumobo ang katawan niya, tumubo ang pakpak, at ang boses niya ay parang halimaw. Kayong mga lasenggo, ngayon ko kayo titikman. Tinire ni Mang Nestor si Ruben, pero sinalo nito gamit ang bote ng gin at sabay ipinagsabog sa bibig ng pinuno ng mga aswang. Ayain mo muna akong mag-shot bago mo ako kainin.
Sigaw ni Ruben. Nasunog ang mukha ni Mang Nestor at napasigaw ng malakas. Dito pumasok si Pijong, sinaksak ng itak na binabad sa alak ang dibdib ng pinuno. Sumabog ang apoy, at nagliyab ang buong baryo. Isa-isang nagtakbuhan at nasunog ang mga aswang sa amoy ng alak at apoy. Pagsikat ng araw, nagising si Ruben sa tabi ng abo at basag na bote. Katabi niya si Pijong na tulog pa rin, yakap ang isang bote ng gin. "Pare, panaginip lang ba yun?" tanong ni Ruben. Ngunit nakita nila sa lupa ang abo, mga piraso ng kuko, at isang sulat na naglalaman ng "Salamat sa inyo, mga dayo." Sa wakas, napalaya ang baryo sa sumpa ni Mang Nestor. Napangiti si Ruben. "Pare, ibig sabihin, bayani pala tayo." Ngumisi si Pijong. "Oo, bayani ng alak." Sabay tagay ulit. Makalipas ang isang buwan mula nang matalo nila si Mang Nestor, bumalik sa normal ang buhay ni Ruben at Pijong. Araw-araw pa rin ang inuman sa sari-sari store ni Klang Klang. Ngunit mula noon, isa lang ang iniinom nila, hindi na gin, hindi na beer, kundi ang kanilang bagong paborito. Alfonso Light. "Tingnan mo, pre," sabi ni Pijong habang tinatagayan si Ruben. "Hindi lang pampainit to. Pampalakas pa ng kaluluwa." "Tama ka. Para kang may agimat pag 3 shot ka na," sagot ni Ruben sabay ngisi. Hindi nila alam, habang tumatawa sila sa ilalim ng ilaw ng poste, may anino sa gubat na nakamasid. May lalaking nakaitim, punit ang damit, at umaalingasaw ang amoy ng bulok na laman. Siya si Mang Nestor, na ngayon muling nabuhay, hindi bilang tao, kundi bilang espiritong aswang. Kinabukasan, dumating sa tindahan si Kadele, ang matandang albularyo ng bayan. "Mga anak, nakaramdam ako ng kakaiba." Bumalik ang dilim sa dantayan. Ang pinuno ng mga aswang ay buhay pa. Napatingin si Ruben kay Pijong. "Hindi pwede yan. Sinunog na natin yung halimaw na yun ah." "Hindi mo kasi alam," sabi ni Kadele, "bago siya nasunog, may isang patak ng dugo niya ang tumama sa lupa. Doon siya muling nabubuhay." Tahimik si Ruben. Pagkatapos ng ilang segundo, ngumiti siya. "Pare, mukhang kailangan nating magdala ng bagong alak." Ngumiti rin si Pijong. "Tamang-tama. May natira pa akong Alfonso sa bahay." Bumalik sila sa dantayan, dala ang isang galon ng Alfonso, isang itak, at isang tansong krus na bigay ni Kadele. Pagdating nila sa baryo, hindi na iyon mukhang baryo, parang sementeryo. Ang mga bahay ay sira, puno ng mga anino, at ang hangin ay mabigat at amoy dugo. Pagpasok nila sa gitna, biglang lumamig ang paligid. Mula sa dilim, lumabas si Mang Nestor, ngayon ay malaki, maitim, at kalahating espiritu. "Akala nyo, mga lasenggo, tapos na tayo," bulong nito na parang hangin sa tenga. "Ngayong gabi, kayo naman ang magiging alak ng mga aswang." Hindi na natakot sina Ruben at Pijong. Kinuha ni Ruben ang bote ng Alfonso at tinungga. Pagkalagok, nagliyab ang mga ugat niya, ang alak ay parang apoy na dumadaloy sa katawan. Si Pijong naman, uminom din, at biglang nagliwanag ang mga mata na parang sinag ng araw. "Eto na naman tayo, pare," sabi ni Ruben. "Bago mag-away, tagay muna." Sabay silang uminom ng Alfonso, sabay tagay sa hangin, at doon nagsimulang magliyab ang kanilang mga katawan sa gintong liwanag. Sumugod ang mga aswang, ngunit bawat suntok ni Ruben ay may apoy, at bawat sipa ni Pijong ay parang hangin na pumapasok. Ang bawat patak ng Alfonso sa lupa ay nagsisilbing asidong nakakatunaw ng balat ng halimaw. "Hindi nyo kaya ang lakas ng mga lasenggong may Alfonso," sigaw ni Pijong habang pinapaikot ang bote na parang martilyo. Galit na galit si Mang Nestor. Lumipad siya sa ere at sinubukang sakalin si Ruben, pero hinawakan siya nito at binuhusan ng buong galon ng Alfonso. "Para to sa lahat ng ininom naming bote, halimaw." Sumigaw si Mang Nestor habang nasusunog sa apoy ng alak.
Sa gitna ng liwanag, lumapit si Pidgeong at itinusok ang tansong krus sa dibdib ng espiritu. "Shot mo to, Mang Nestor." Sumabog ang hangin, at ang apoy ay umakyat sa langit. Nagliyab ang buong baryo, pero hindi sila nasunog. Sa halip, naramdaman nila ang init ng alak at liwanag ng araw. Pagkatapos ng lahat, tumahimik ang paligid. Wala ng aswang. Wala ng dilim. Ang baryo ng Dantayan ay tuluyang napalaya. Pagbalik nila sa bayan, sinalubong sila ni Cadele at ng mga tao. "Salamat, mga anak. Wala ng aswang sa bundok." Ngumiti si Ruben. "Cadele, hindi to gawa ng dasal lang. Gawa rin to ng Alfonso," sabay tawa ni Pidgeong. Nag-inuman silang lahat sa gitna ng plaza bilang pagdiriwang. At mula noon, tuwing may gabi ng takot o bagyo, lagi nilang sinasabi, ang tunay na lakas ay hindi sa galit o sa takot, kundi sa tapang, pagkakaibigan, at tamang tagay ng Alfonso. At sa huling tagay ni Ruben at Pidgeong, nagliwanag ang gabi. Ang apoy ng kanilang bote ay naging simbolo ng baryo. Kung may dilim, may alak. Kung may aswang, may lasenggo. Wakas.